Ang mananakop laban sa hindi nagpasakop. 800 na mga Espanyol laban sa 50 Pilipino. Paano nakamit ni Lapu-Lapu ang tagumpay laban sa mga ito? Siya nga ba ang may hawak ng pinakamalakas na anting-anting? Isang matapang na tao, leader na lumaban para sa kanyang nasasakupan. Ganyan inilarawan ng mga tao si Lapu-Lapu dahil sa paggapi nito kay Magellan. Pero mga kanuno, bukod sa pagtalo niya sa mga Espanyol, gaano pa ba natin kilala ang pinakaunang bayani ng ating bansa? Noong elementary tayo, itinuro sa atin kung sino si Lapu-Lapu. Nakakalungkot nga lang dahil batay sa pagkakaalala ko, ilang pahina lang ang nilaan para sa ating unang bayani. Ayon sa National Historical Commission, maging ang pangalan ni Lapu-Lapu ay hindi tayo sigurado. Maaaring ito daw ay Pula-Pula o di kaya naman Kalifu-Lapu. Pero sa sulat daw na ginawa ni Antonio Pigafetta, Lapu-Lapu ang ginamit niyang pangalan. Sa luneta makikita natin ang pinakamalaking statwa ni Lapu-Lapu sa buong Pilipinas. Malamang marami na sa inyo mga kanuno ang nakakita nun. Kaso nga lang, bukod sa estatwa at kakaunting impormasyon, paano pa ba natin mas makikilala ang ating unang bayani? Dumako naman tayo sa baryo ng Cebu, sa Lapu-Lapu City, noong April 1866. Dito daw pinaniniwalaan nangyari ang Battle of Mactan. 800 o higit pang mga Espanyol laban sa 50 Pilipino. At sa lugar din na ito, naitala ang pinakaunang laban na naipanalo ng mga Filipino laban sa mga mananakop. Pero bago yon mga kanuno, paano nga ba nagsimula ang laban ni Magellan at ni Lapu-Lapu? Meron din bang nangyaring sabwatan kagaya sa nangyari kina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo? Alamin natin. Dumating si Lapu-Lapu sa bayan ng Sugbo o mas kilala bilang Cebu noong namumuno pa si Raha Humabon. Nangingi si Lapu-Lapu ng lugar kung saan siya pwedeng manirahan kasama ang kanyang nasasakupan. Ibinigay ni Raha Humabon ang baryo ng Mandawi o Mandawe at hindi tumagal, si Lapu-Lapu na din ang naging datu dito. Ipinaglaban ni Lapu-Lapu ang kanyang nasasakupan sa iba't ibang sundalo maging sa mga pirata. Kaso nga lang, nasira ang relasyon ni Lapu-Lapu kay Raha Humabon nang lusubin nito ang mga mananakal. Kasunod nito, noong 1521, dumating sa ating bansa si Ferdinand Magellan. Napunta siya sa lugar ni Raha Humabon. Inalayan niya ito ng iba't ibang klaseng panuhol. At hindi kalaunan, nakumbinsi niya si Raha Humabon at ang kanyang asawa na maging Katoliko. Inalayan nila ito ng Santo Niño at dito na nga nagsimula ang Christian religion sa ating bansa. Dahil sa pagtanggap sa kanya ni Humabon, hindi kalaunan gusto pang ikalat ni Magellan ang Katolisismo. Dito niya nakita ang dalawang datu, si Datu Sula at Lapu-Lapu. Tinanggap ni Sula ang alok, pero si Lapu-Lapu ay matinding tumanggi dito. At batay sa kasaysayan, dahil meron daw hidwaan si Lapu-Lapu kay Humabon, si Humabon pa mismo ang nag-udyok sa mga Espanyol para labanan si Lapu-Lapu. At dito na nagsimula ang Battle of Mactan. Napakahirap isipin na nanalo si Lapu-Lapu laban sa mga Espanyol sa dami ng kalaban nila. At syempre, medyo advanced na ang gamit ng mga Espanyol. At dito na lumabas mga kanuno ang pinakamalakas na agimat na taglay ng ating unang bayani. Ibinigay daw ito ng kanyang ama na si Datu Mangal. Meron daw itong propesiya. Bago pa man daw dumating ang mga Espanyol, sinabi na ng ama ni Lapu-Lapu na merong dadating na mga mananakop. Kaya naman ang buong buhay ni Lapu-Lapu ay isang malaking preparasyon para sa mga kalaban. 3 araw daw bago dumating ang mga Espanyol,
Naramdaman na ni Lapu-Lapu ang pagdating nila dahil sa suot nitong itim na pangil. Kaya agad siyang pumunta sa mga babaylan upang manghingi ng basbas. Nang mangyari ito, ibinigay din kay Lapu-Lapu ang kanyang espada na kampilan. Masusing pinag-aralan ni Lapu-Lapu ang pangpang na pagdaraungan ng mga Espanyol. Naglagay siya ng maraming bato upang hindi makalapit ang barko nila Magellan, na tumutugma din mga kanuno sa nabasa kong isa pang artikel na hindi daw na ibaba ng mga Espanyol ang iba nilang gamit dahil sa maraming batong nakaharang. Nang dumating na ang mga Espanyol, nakahanda na ang grupo ni Lapu-Lapu. Papalapit pa lang daw ang barko nila Magellan, marami nang namatay sa kanila dahil sinalubong sila ng iba't ibang klaseng patibong. At tandaan ninyo mga kanuno, nakasuot ng mga baluti ang mga Espanyol, mga bakal na pansalag. Meron silang mga crossbow, pero nilampaso lang sila ni Lapu-Lapu. Ilang beses daw tinamaan ng espada at baril si Lapu-Lapu, pero hindi daw ito tinatablan. Tumudulas lang daw ang mga bala sa kanya. Maging ang mga espada ay parang laruan lang na dumadampi sa kanyang mga balat. Ibinabalibag lang daw ni Lapu-Lapu ang mga Espanyol gamit ang isa niyang kamay. Maging ang hawak ng espada na kampilan ay tumatago sa mga baluti ng Espanyol. Tumagal lamang ng 4 na oras ang digmaan. Ito ang pinakaunang laban na napanalo ng mga Pilipino. Pero hanggang sa ngayon, hindi ito tinatanggap ng mga historya ng ating bansa. Napakadami daw na lumalabas ng mga impormasyon mula sa iba't ibang tao. Sabi ng iba, matapos ang laban sa Mactan, nagkaayos daw muli si Humabon at Lapu-Lapu at hinayaan siyang mabuhay ng payapa. Ang iba naman, sinabing nag-ibang bansa ang pamilya ni Lapu-Lapu, sakay ng isang barko na kinuha nila sa mga Espanyol. Ang iba naman, naging bato daw ito, kasama ng kanyang medalyon, upang hindi daw magamit ng ibang tao sa kasamaan. Pero mga kanuno, kapag nagbasa pa kayo ng iba't ibang impormasyon, maging ang pinangyarihan ng Battle of Mactan ay hindi pa din sigurado. Tumako naman tayo sa baryo ng Camotes. Ayon sa mga residente, doon daw talaga nangyari ang Battle of Mactan. Meron daw silang mga artifacts na nahukay doon. May mga ebidensya daw silang maipapakita. Kaso nga lang, marami sa mga nahukay na artifacts ay hindi napunta sa ating mga Pilipino. Ibinenta daw ito sa mga dayo. Ay, nakakalungkot. Kasaysayan ng ating bansa kapalit ng barya. Ang mga nahukay din daw ng mga buto doon ay may malalaki at maliliit. Patunay na hindi lang mga Pilipino ang naroon. Dumako naman tayo sa apo daw ni Lapu-Lapu, ang pamilya Pagobo. Ayon sa kanya, Lapu-Lapu daw ang apelyido niya, at ang patunay na kadugo niya ito, lolo niya daw si Lolo Bochong. Sikat daw ito sa baryo ng Camotes. Isang tao daw ito na napakalakas at kayang bumuhat ng isang kalabaw gamit lamang ng isang kamay. Bagay na inahahalin tulad kay Lapu-Lapu. Susunod naman, ang pamilya ng Talingting. Ayon kay Tatay Ording, meron siyang ipinakitang malaking bato malapit sa Pampang. Ito daw ang tatay ni Lapu-Lapu na si Dato Mangal. Meron daw itong kapangyarihan na makakita ng hinaharap. Tignan nyo mga kanuno, impormasyon ko to kanina at mula yon sa ibang artikel. Nagmatch ang sinabi ni Tatay Ording pati dun sa nabasa kong isa pang artikel. Coincidence lang kaya yon? Kayo nang bahalang humusga. At sa hindi kalayuan naman daw, meron pa siyang ipinakitang bato. At ang sabi niya, si Lapu-Lapu daw iyon. Nagmatch na naman mga kanuno. Interesting. Dagdag pa mga kanuno, tungkol naman sa ginamit na kampilan ni Lapu-Lapu. Marami din kasing nagsasabing hindi daw yon ang ginamit niya. Merong isang mayor sa Cebu ang nagpatayo ng estatwa ni Lapu-Lapu at ang gamit itong sandata ay pana. Ilang linggo lang matapos magawa ang